Ay, magandang gabi po, mga kaibigan. Nandito ang aking apo. Yes. Ah. Everybody sa sound of a shotgun. This is the sound of a shotgun. That is the sound Okay. of a shotgun. What's your name? What's your name? Bertinito Bostartorni. Bertinito Bostorni. Okay. You will become a lawyer someday? Yes. Okay. Okay. So, ito ngayon ang ating pag-usapan. Ladies and gentlemen, we are now saying all about Martin Romualdez. Yes, sir. Gagastos siya ng 1 billion para ibayad sa mga testigo. Yes. Oh, here is my apo. And you know what is my real son of tatato? You know what? What? Okay. Okay. Daddy don't. The real son. Is that my dad? Yes. And let's go to Okay. Theodore. Okay. Wow! Now we have a shotgun. Ha? Let's go to the park. Okay. Okay. Let's sing the Wait song. for me, bro. Okay, okay. Wait for me and mom. I'm waiting for my apo. My real apo. My real apo. No. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na manda.
Don't wait. Yes. Kapag what is siya that kind of ang thing? nandyan. That's the name of Moniz Cooper. Oh? Moniz Cooper. Bawat sentimo Boo! kailangang sagutin sa mata ng tao. Para sa mandarang mawalang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Yes. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang Magandang gabi. Yan, sumayaw kasi ang apo ko eh. Okay. So ngayon, ang pag-usapan natin si Martin Romualdez. Sabi ni Maris Cooper, boo! Nabu tayo, pinakaunang comment, boo ka agad wala tayong magagawa. Hindi nila tayo gusto, okay lang yan. Ito, ang ating pag-usapan ay, una, ipakita natin yung pag-anunsyo ni Boying Rimulya ng kaso laban kay Ano ba title yan na vlog mo? Ano ba title? title, babayad si Martin 1 billion. Wait lang. Ano ba spelling ng... Ano ba spelling... Wait lang. Okay. The Office of the Ombudsman has provided fresh updates on some of its highest profile investigations, including the review of the 2019 SEA Games case and the status of several anti-corruption probes involving prominent public officials. And for the latest developments, we go live to mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, what's the latest updates from the Ombudsman? Babayad si Denise, Martin. kanina ngang hapon ay nagsagawa ng press conference si Ombudsman Boying Rimulya mismo kung saan ayon sa kanya ay iaakit na sa preliminary investigation ang ilan sa mga dinidinig nilang reklamo dito kaugnay sa mga tinagurian ng contractors. Why? Ito yung mga mampapatas na mayroon umunong koneksyon sa mga construction companies na kung saan nga mayroon daw itong posible na conflict of interest. Kasama dyan sa mga itataas na sa malapit na sa preliminary investigation ay ang reklamo kina Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles at Pampanga 3rd District Representative Don Gonzales. At gayon naman, linggo na lang din daw ang hihintayin bago naman isalang sa preliminary investigation ang reklamo kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Erwin Garjola. Kabukod dyan, Denise, matatandaan natin na nitong mga nakarang araw ay inanunsyo ng Malacanang na mauupo nga or magkakaroon ulit ng posisyon sa gabinete si dating Department of Budget Management, Secretary Amena Pangandaman, kung saan tinanong natin kung does this mean na hindi na rin siya iimbestigahan o lusot na ba siya doon sa mga reklamo sa kanya. Pero ayon sa Office of the Ombudsman mismo ay kasama pa rin siya
doon sa universe Copy ng naman kanilang sila, copy personalities ng mga iniimbestigahan. Black. At para nga masigurado raw na hindi na mauulit yung mga questionable insertion at pagmamalabis sa ating budget, ay sumulat na ang Office of the Ombudsman sa DBM na humingi ng kopya ng proposed budget ni Pangulong Bongbong Marcos para makita raw nila kung ano-ano ang mga i-insert dito. Denise. Arles, yung term na ginamit ni Ombudsman Remulla is he's very close or the office is very close to filing those plunder charges. Pero ano yung reaksyon niya doon naman sa mga kritisismo na mabagal daw yung takbo ng investigasyon? Denise, para kay Ombudsman Boyeng Remulla, no, ay marami silang kaso na dinidinig dito, no, or reklamo rather na dinidinig dito, at actually may mga nakatakda naman, no, ng mga abogado at mga kasama or kasapi ng Office of the Ombudsman na sumisilip sa mga yan, no, at pati yung mga tanong na kung meron daw mga tina-target mula sa minority ay hindi raw totoo yan, no, dahil wala raw sinisino ang Office of the Ombudsman. Then kanina diretso na sinagot nga ni Ombudsman Boyeng Remulla, no, at sinabi yung word na very close na raw yung kasong plunder kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay nga sa mga alegasyon na ito umano ang mastermind sa malawakang korupsyon at anomalya sa flood control scandal ng ating pamahalaan, na kung saan umaabot nga raw sa 56 billion pesos ang nakuha nito mula sa umano'y kickback scheme. And again, Arles, ano ba yung nag-prompt dito sa investigation ng Ombudsman dun sa 2019 SEA Games case? Dahil alam naman natin na back then, yung complaint against Public Works Secretary Vince Dizon had been already dismissed years ago pa. Inutusan na actually, Denise, no, ni Ombudsman Boyeng Remulla ang opisina na kung maaari ay silipin nga yung mga reklamo na inihain sa Office of the Ombudsman kaugnay nitong 2019 na SEA Games na ngayon ay isa-isa at dahan-dahan na naman ngang nabubuksan. No? Ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla, pwede daw nilang silipin yan dahil so far walang double jeopardy na mangyayari, no, dahil wala naman daw nakasuhan noon, at yung nabasura naman kay nareklamo ni Dizon ay nasa complaint level pa lamang, no, hindi pa umabot sa hukuman, no. So marami pang pwedeng mangyari, pero nakadepende yan syempre sa pagtitimbang ng Office of the Ombudsman kapag nakita na ang mga papel. Pero Arles, given that this case is already 7 years old, may nagbigay ba sila ng timeline for, let's say, the completion? At are they looking into requesting new witnesses or maybe gathering new evidences pertaining to this case? So far, wala namang nabanggit na ganyan si Remulla, Denise, at sinabi lang, no, na he has asked his staff to get the whole file from 2019 to see, no, at yun pa lamang yung kanyang nabibigay. Walang timeline and any other steps na posible pang mangyari. And what is the update right now, Arles, doon naman sa obstruction of justice case against Senator Alan Peter Cayetano? So far, kahapon din ay nakumpirma na nga na nag-file na ito ng counter affidavit, no, sa Office of the Ombudsman. Salamat Pero Brooke. bukod kasi kay Senator Sa Alan Macau, Peter China. Cayetano, Babalik kasama ako sa din Macau. sa mga indireklamo ng Tindig Pilipinas si Senator Robin Hood Padilla, na ayon kay Remulla tila daw dinededma sila nito, no, dahil nagtapos na nga yung panahon or yung period para tugunan nito o sumagot doon sa reklamo laban sa kanya, pero wala pa rin daw na kukuha na paramdam or tugon dito ang Office of the Ombudsman mula kay Padilla. Kaya daw hanggang sa ngayon na hindi pa nila alam, no, kung sasagot nga ba ito, no, habang si suspended acting sergeant at arms naman ng Senate na si Mama Plasca ay humingi raw ng extension dito at July 23 daw posible ngang makapag-file ito ng kanyang counter affidavit. At kabukod dyan, Denise, wala pang specific timeline din kung kailan ito maisasampa, no, or mailalabas yung parusa or kung maibabasura man itong reklamong obstruction of justice, no. Pero kung hindi raw magpasa ng counter affidavit si Padilla, ang lalabas daw ay tila win-wave niya na yung kanyang right, no, para sumagot dito sa reklamo laban sa kanya. Thank you for those updates. Again, that was mobile journalist Arles De Los Santos. Okay. So ngayon, Trial by publicity kung tawagin ng kampo ni former Congressman Jing Paras ang investigasyon sa Yan. umano'y honey trap. wala ba ng honey trap na yan? So ito, isunod muna natin yung, di ba, nag-anunsyo siya, no? Dito nagsimula yan. Kumbaga, nag-away po kasi, ang theory ko din, nag-away po si
si BBM at saka si BBM at saka si Romualdez magpinsan. At ang pinag-awayan ay ang tungkol sa kinita. Magkano kumbaga ang mga tinanggap ni Romualdez hindi niya dineliver. So Grace Line, ito po kailangan tumbukin natin ang mga ito. Di ba sabi ni Saldi natanggap niya yung pera pero binigay niya kay Martin at walang natira sa kanya. Sabi naman ni Martin, malinis konsyensya niya at wala siyang natanggap. Isa napunta yung pera, silang dalawa lang naman nagtuturuan. So between Bongbong Marcos, the two of them, talagang may pera between the two of them. Ang aalamin na lang, magkano ba yung kay Saldi doon? Magkano ba yung kay Martin Romualdez doon? alam nga naman gagawin ni Martin yan na siya lang isa na walang alam si Bongbong. Alam nga naman gagawin ni Saldi yan na walang alam yung dalawa. Ganoon na po kasimple yan. Huwag na tayo magbulahan. Okay. Hindi ka panipaniwala yung mga ibang sinasabi. Eh di ba puro sabi? Wala naman siyang sinabi, wala naman siyang masabi na direkta, di ba? Puro ang sinasabi niya, puro sabi ni Martin Romualdez, meron si Pangulo dito. I don't know kung na ano yan. Kasi nga sa harap ko sinabi mismo na sabi niya, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yan yung sinabi. Alam mong wala akong natatanggap dyan. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Yung pala yung isa. Nakalimutan ko. Buti tinanong mo yan. Sinabi niya pala yun sa harap ko. But again, for me, it's not only whether the president received anything or not, di ba? I will have to say this, baka magalit siya sa akin, but the president has may constitutional sworn duty ang Pangulo na panagutin lahat ng involved, di ba? And I will say this again, in this situation, ang isip ng ordinaryong tao is, dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-protection na. Ito. Hindi ako maniwala sa sinasabi mo, Toby. Bakit? Ikaw na mismo nagsabi na pinagalitan ni BBM si Martin saka si Saldi at tinanong pa kung ilang Ferrari pa kaya, ilang caviar pa, ilang bahay pang bibilhin. Ibig sabihin, alam na ni Bongbong na nagnanakaw ang dalawa. Bakit hindi niya pinakasuhan kagad? Ba't pagalitan niya lang? Ang kanyang pinsan Illogical. at no one is above the law. Yun ang sitwasyon ni Presidente BBM na yon. Uniwala ba kayo dyan? Ako hindi uniwala dyan. Ewan ko si Duarte kung uniwala. O, ngayon, ang ito naman, i-recall natin itong statement ni Sara Duterte laban kay Martin Romualdez na nagpapakita na si Sara ay saksi sa pagiging gahaman, pagiging sakim at pagiging kawatan ni Martin Romualdez. Pakinggan natin si Sara Duterte. Yan. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Giom-om ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay
poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo, ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, I have a gift for you. maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang buboto sa iyo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Yes, boom, boom. Eh, pobre man mong tanan, kwarta naman inyo. There is nothing in you except money. Yes. Yan lang. Hmm. Martin, Babayad si Martin. harapin Like, mo yung subscribe. katotohanan. Comment. Walang Share. Turn it boboto up. sa'yo. Senador man, Vice Yes. President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Yes. Palamang hindi na. Pretty good, pretty good. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Oh. Yun pala eh. Si Martin pa hindi dumadaan sa audit. Si Sarah dumadaan eh. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Ano plan sabihin?
milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Marami ba dyan natin ganun? Walang baka na. So anyway, tama na muna yung kay Sarah. Ang isunod natin, yung nabayaran niya ng 25 million. Siyempre 25 million binayad kaya nag-withdraw. Sorry. So ladies and gentlemen, ang konteksto po ng pagpalabas ko rito, lahat ng testigo bayaran niya bawat isa 25 million para sa attempt niya na mananalo siya sa kaso. That is, assuming ay tutuparin ni Remulla ang pagsampa niya ng kaso na maayos. Kasi pwedeng dumiskarte si Remulla eh. Ito, pakinggan natin. Itong pangalawa at panglima ito sa nag-withdraw. Former Speaker Martin Romualdez's camp is set to file a supplemental counter affidavit. Biro mo yung pag-withdraw ni Gutesa, sinampa ni Romualdez na pang-depensa niya? Part ng kanyang supplemental counter affidavit? The Ombudsman today, following Orly So, ibig Gutesa's sabihin, siya po ang nagpa-withdraw. At may bayad yun, siyempre. recantation. For the details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, ano yung magiging laman itong counter affidavit? Yes, Diego, tama ka nga, no? The camp of former House Speaker Martin Romualdez will file a supplemental counter affidavit before the Office of the Ombudsman later today. At ang nilalaman nga nitong affidavit na to ay doon sa sworn statements ng 25 former aides ni former Congressman Zaldico, kung saan nga mapapatunayan no na walang kinalaman daw itong si former House Speaker Martin Romualdez pagdating doon sa flood control budget controversy. Kabilang din dyan yung withdrawal nga ng testimony ni Orly Gutesa, kung saan sinasabi dito sa testimony mismo ni Gutesa yung evidence ng pagtanggap mismo ni former House Speaker Martin Romualdez ng cash na mali-mali nga daw ang dami. So para sa side no ni Romualdez, naniniwala sila na ito yung magpapatunay mismo na talagang inosente itong si Romualdez pagdating doon sa nangyayaring kontrobersya sa flood control scandal. So sinasabi din kasi nila dito ay wala nga daw kasing kinalaman at patuloy ang pag-deny nila sa mga alegasyon laban nga sa kanya. Diego? Or klaruhin natin yung magiging timeline. No? When will this affidavit be submitted and what will happen? What is supposed to happen after? Diego, today daw kasi mismo yung deadline na nga ng pagsusumite no, ng mga affidavit, ng counter affidavit doon for the side of former Speaker Romualdez. So within today, during office hours of the Office of the Ombudsman nga, inaasahan no na magpakita mismo yung kampo ni Romualdez. Technically, he will just be represented by a lawyer. And after that, ay magkakaroon din ng response itong mga investigators tungkol nga doon sa flood control budget controversy pa rin. No? So, kaya nakita natin doon sa statement ng Office of the Ombudsman na this is not a new case nga sinasabi nila. At meron pa nga daw 28 other testimonies or witnesses na maaari pang magbigay ng supplemental value din doon sa mga kasong iniimbestigahan nila. So yun pa yung hakbang na tatahakin din mismo ng Office of the Ombudsman pagdating dito sa kaso dahil preliminary investigation pa lang naman daw ito ng kanilang ahensya. So technically, they would also just wait, the camp of Romualdez would also wait on how the investigators would respond to this affidavit during their investigation. So in other words, you're saying wala mo lang, hindi mo nagagalaw except for the supplemental counter affidavit ang kampo ni Romualdez until may tugon ng Ombudsman. Ang tanong ko kasi dito, Amy, what's going to happen now? Because ang daming statements from the other witnesses against Romualdez na corroborative with kay Gutesa. And ngayon na nag-recant, how will this affect yung statements ng iba?
Well, most likely we're expecting din no na mapatawag nga din sa investigasyon itong ombudsman yung ilan pa sa nagtestigo pagdating nga dito sa pagtanggap ni Romualdez umano ng mali-maletang cash galing doon sa flood control budget. So yun pa yung titingnan din natin at na developments dahil doon nga sa statements ay sinasabi kasi nitong sila Guteza pati na rin ng 25 others nga na nakatanggap din daw sila ng pera. They were technically pressured para nga masabi itong mga pahayag at na-prepare na nga din daw yung affidavits for them. So if ever lang din no, Diego, na mag-recant ng affidavits or other statements, itong mga nagbigay na ng paunang pahayag ay mas mapapagpatibay pa daw noon yung case nga na inosente itong si Romualdez. Pero the investigation still stands at kinakailangan pa nga rin ipagpatuloy no, ng ombudsman itong investigation laban kay Romualdez. Quickly lang before I let you go, may proof ba si Gutesa na nabayaran siya? May paper trail or anything to the effect na talagang meron bribery nangyari para Siyempre, walang mag-fake siya ng ebidensya yan. unang affidavit niya, Kredo lang. testimony? Well, so far we have not heard no from the side of Guteza. Ang nilinaw lang din dito kanina sa press conference ni Attorney Ade Fajardo nga ay ito daw recantation pati na rin yung sworn statements ng 25 individuals na isasama nila sa kanilang supplementary counter affidavit maya-maya ay na-file na din mismo before the Department of Justice at sa National Bureau of Investigation. So yun yung nakita pa lang nating developments on this side pero other than that, kung documentary evidence nga na he was bribed by pinangalan niya si Senator Rodante Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor, we have not heard from the side of Gutesa on that end. All right, thank you for those updates. Mobile journalist Amy Atienza. Okay, so that is now. And joining us tonight is So ito, titingnan natin ngayon. Ang ito sinasabi nila, lumalabas po na maliban kay Gutesa at saka yung 4 na Marines, may 25 pa sila na testigo na dating sundalo na dating escort ni Saldico na ginamit din sila ni Romualdez na depensa. So, ang objective po nila rito ay guluhin nila na hindi dapat maniwala ang ombudsman sa mga testigo ng ombudsman. Paano ba kayo magyari yun? Testigo ng ombudsman. Hindi ba tapos isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan? O, tingnan natin. Yeah? So, titingnan natin ito. Yes. Yes. You are the one who put it? Yes. Okay. Okay, makikita natin ito yung... Yes. Yes. Pumalag ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa tila pag-single out ng ombudsman na ang kongresista ang nasa likod ng pagbaligtad ng 4 na tinuguriang Maleta Boys at ni Orly Gutesa. Kung bibigyan daw kasi ng mali siya ang recantation, marami raw ang suspect dito. Narito, exclusive Agenda Weekend report ni Joash Malimban. Hindi si former House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ng ilang self-confessed bagmen ni ex-Congressman Zaldico. Yan ang pinanindigan ng abogado niya na si Attorney Ade Fajardo. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Fajardo na marami umanong makikinabang sa nangyaring recantation ng ilang Maleta Boys kabilang na si Orly Gutesa. Pati na rin si Erwin Tulfo makinabang. Na rin ng bagong affidavit ng nasa 25 dating bodyguards umano ni Ko na wala silang nasaksihan na anumang maleta deliveries. Bukod daw kasi sa kanyang kliyente, marami pa anyang ibang pangalan na binanggit sa mga naunang affidavit. Grabe, sinabi ni Fajardo ang pahayag mga abogado. Halata. Mga tarantado kayo, mga ginagawa ninyo ay obstruction of justice. Yung pagbabayad ay obstruction of justice yan. Pagbabayad sa testigo.
Tapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila si Romualdez umano ang pinakamakikinabang sa mga nangyaring recantation. Una nang sinabi ni Gutesa at ng ilang nagpakilalang former bodyguards at bagman ni Ko na mali-maletang pera ang idinideliver nila kina Romualdez, President Ferdinand Marcos Jr. at iba't iba pang personalidad na galing umano sa DPWH project kickbacks. Napakarami pong binanggit doon sa mga affidavits of the Maleta Boys, right? People from the executive Tangina mo, department, Attorney Adi people from Pardo. the Senate, people from the lower house. So if Inimbento niya we yun. speak of benefit, it will Siya benefit gumawa all ng these people, affidavit ng not just sinungalingan. former Speaker Martin Romualdez. So if that is the only, if we impute malice to the recantations, there are many suspects. But never discount the possibility that these are true and genuine recantations coming from the hearts of these people. Sa kabila nito, sinabi ni Fajardo na central point sa depensa ni Romualdez ang recantation ni Gutesa. Lalo na't laman ng bago nitong affidavit na siya umano ang missing link sa pagitan ni Ko at ng former House Speaker. The essence of the complaint seems to be that, as stated in the recantation of Gutesa himself, Gutesa was the quote-unquote missing link between Zaldico and Martin Romualdez. And that missing link was supplied by that manufactured original affidavit. That's why when we got wind of this new affidavit from Gutesa, we downloaded it and attached it to the supplemental counter affidavit in the expectation that we will get the certified true copy from the notary who was identified in that sworn statement. Sa kasalukuyan, nananatili raw option sa Romualdez camp ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga may pakana ng umano'y manufactured affidavit ng nagpakilalang ex-marine. Bukod kay Gutesa, kabilang daw dyan ang itinuturo ng self-confessed bagman na namilit sa kanya na sina former Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Dapat daw patawa ng mas mabigat na parusa ang sino mang magtutulak sa isang tao na mag-commit ng perjury o ang pagbibigay ng peking testimonya. Ayon yan kay Senador Panfilo Ping Lacson, kasunod ng recantation ng nagpakilalang ex-marine na si Orly Gutesa at 4 na miyembro ng tinaguriang Maleta Boys. Sa kanyang bagong affidavit, binawi ni Gutesa ang kanyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson sa kanyang ex-post, hindi dapat matapos ang issue sa recantation lang. Sa ilalim aniya ng Republic Act No. 11594, Vision Mayoro, 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang naghihintay para sa mga gagawa ng perjury. Bagamat pangkaraniwan na aniya ang pagbawi sa testimonya, dapat ipatupad ang batas dahil ginagawa umano itong negosyo para targetin ang mga politiko. Okay, ito po ipaliwanag natin. Trial by publicity kung tawagin ng kampo ni former Congressman Jing Paras ang investigasyon sa umano'y honey trap plot. Wala yan. So ngayon, ang pag-usapan lamang sana natin, ito po. I-express lang muna natin yung walang naniniwala talaga sa totoo hanggang hindi ko niniwala na totoo yung kaso ni Remulla laban kay Martin Romualdez. Pero just the same, i-assume natin na parang totoo. Magbibigay ako ng ideya kung bakit pwede natin sabihin na totoo. At magbibigay din ako ng rason na kung bakit dapat di tayo maniwala. Pakinggan natin si Mr. Edwin Lasierda, na dating Secretary ni Noynoy Aquino. Meron ba bang mapapanagot sa remainder ng term ni PBBM? Especially nung sa SONA, sinabi nga rin niya na yung charges will be filed against sinabi lang niya, without mentioning the name. Hindi, that's a problem. That's a problem. So what do you think? Number one, no? Ang pinaka-importante kasi is yung biggest fish, no? Na si former Speaker Martin Romualdez. No? Pinapalabas nila si Speaker Romualdez ang biggest fish. It doesn't matter kung ilan yung DPWH na engineer mapakulong niya, contractor na mapakulong niya, kung hindi niya mapakulong si former Speaker Martin Romualdez at iniintay pa yung desisyon ng France doon sa political asylum ni Zaldico, no? Right. So, yun ang napakahalaga eh. Kasi otherwise,
kung hindi ma-file ng plunder si former Speaker Martin Romualdez, ano isipin ng tao? Ang isipin ng tao is, baka naman may hawak siya laban sa inyo because of what he said na I will not go down alone, tsaka marami siyang alam. No? But don't you think that the fact that he stated that in the SONA shows that he is going to do that except pinabayaan niya sa ombudsman? Or you think it was a token statement or there is really a push to that effect? Okay. Ang problema ko lang dun sa statement niya is, sabi niya kasi masakit man eh. Masakit man, something eh. Eh di ba pag ini-injectionan tayo sa ospital, sinabi mo, ay masakit. Ano gusto mong gawin ng doktor? Alam mo gusto mo diinan. Siyempre, ang in-expect mo, tanggalin yung karayom o dahan-dahanin. Tingin mo makakasuhan ng plunder si former speaker? Ako sa tingin ko, it's a make or break situation. So, meaning, dapat. Pag hindi makasuhan yan. Sa iyo dapat, pero tingin mo makakasuhan o hindi? Medyo malalim ang tanong ni Bardoni. Ang hirap na makasuhan ba hindi? Tanong, eh. Meron ba bang mapapanagot sa remainder ng term ni PBBM? Especially nung sa SONA, sinabi nga rin niya na... So anyway, yan ang litrato. So ngayon, analisahin natin. Let us analyze the situation, ladies and gentlemen. Ganito po yung sitwasyon, Ben Reclamador. As an experienced trial lawyer myself, nakikita ko po malakas ang ebidensya. Ngayon, ano ang ikakaso? Sukatin natin sa kung anong ikakaso. Plunder daw, hindi naman natin nakita kung anong kaso. So, mag-isip na lang tayo ng posible na kaso. Plunder. Ano kaya yung plunder na may isasampa? Gagawin niya yung delivery. Gagamitan, yun na may ebidensya eh. Yung nag-deliver. Ang nag-deliver, aabot yun, bilyones yun. Ngayon, si Bongbong Marcos naman, kay Bongbong yan papunta. Iyon naman din ang paraan ni Bongbong. Bakit gusto niya makasuhan talaga si Romualdez? Yun ang paraan na para maipakita ni Bongbong sa mga tao. Wala siyang natanggap na maleta. Kay Romualdez lahat. Tama, Duarte? Kaya yan ang ikakaso niya. Lahat ng maleta i-deliver doon ay sasabihin ngayon ng ombudsman na napunta lahat kay Romualdez. Yan ang kailangan ni Bongbong Marcos. Para hindi mabisto sa isipan, halimbawa ng mga tao, ay hindi pala totoo. Magdududa ngayon ng tao kung talagang totoo nga sinasabi ni Saldico, hindi. Ngayon, naniniwala po ako, Ben Reclamador, madaliin nila to ang kaso laban kay Romualdez. Antay niya, Romualdez, magpakulong ka na lang. Kami na lang bahala. At isasampa ang kaso may saltik. Hindi kaso na pangdiid talaga kung ano dapat ang katarungan. Mamalian lang ng konti yan. Pagsulat sa informasyon, pag nagkulang-kulang at ma-dismiss ang kaso, double jeopardy, hindi na pwedeng kasuhan si Tambaluslos. Bawal kasi dobling kaso. Imagine nyo yan. Mali-malian lang sa pagsulat ng akusasyon, mali-mali lang ni Rimulya. Lusot na. Yan ang mga kaso na nakadesinyo para i-dismiss. Ang tanong, gagawin ba yan? Sagot, gagawin at gagawin. Bakit ko nasabi na gagawin? Sapagkat napatunayan na kay Bongbong Revilla. Nagkunwari pa na galit siya. Pero sinadya na mali ang kasong sinampa kay Bong Revilla. Ladies and gentlemen, ang akusasyon kay Bong Revilla ay plunder na ibig sabihin, malversation, hindi plunder, malversation. Pagnanakaw ng pera na mula doon sa kontrata. Ladies and gentlemen,
Ang katotohanan ay hindi kasama si Bong Revilla sa pagluto, pagbidding ng mga kontrata na yun. Ang katotohanan, naniniwala ako sa sinasabi naman ni Roberto Bernardo, ay yung nag-deliver siya ng una 250 billion kay Bong Revilla. Sunod, 125 billion for a total of 375 million. Kaya lang, nagkamali ang kaso kasi sino nagbigay ng pera? Mga kontraktor, private money. Dapat ang kaso hindi malversation. Bribery lang dapat o di kaya indirect bribery. Kita nyo? Sinadyang mali. Imbis na ikaso ay indirect bribery, kinasuhan niya ng malversation. Ang malversation po, Ben Reklamador, ay kaso ng pagnanakaw ng pera. Kaya nga lang, ang pera ay pag-aari ng gobyerno. Ano ngayon ang mangyari kung ang pera pala ay pag-aari ng mga kontraktor, pribadong tao? Hindi bagsak na ang malversation na kaso. At iyan ang dahilan, isa sa malaking dahilan na ginamit ng dalawang justice na pumirma ng piyansa ni Bong Revilla. At yan yung pera na nanggaling sa kontraktor at hindi galing sa bansa ang dahilan kung bakit pinayagan nila magpiyansa si Bong Revilla. Naintindihan mo na, Duarte? Ang kaso kasing malversation, ang elemento, kailangan ang pera ay galing sa kaban ng bayan. Ngayon, paano kung ang pera ay galing sa kontraktor? Tawag yan sa Tagalog, suhol. Tawag sa Ilonggo, suhol. Tawag sa Bisaya, suhol. So, itong Carl Miranda na justice sa Sandigan Bayan, nagkukunwari ito, halata na magpapa-appoint siya sa Supreme Court para promotion. So, ngayon, nakikita na natin na mamaliin din itong kaso laban kay Romualdez. Pero si Romualdez, hindi rin siya nakakasiguro. Kaya ang ginagawa ngayon ni Romualdez ay bumibili ng mga testigo. Bilyones kaya naipon niya. Bali wala na sa kanya kahit nagaso siya ng 2 bilyon. Pambayad lang sa mga testigo. Ohayo gozaimasu, Mary Jane Andrade. So kita nyo na. Kaya lang, ang pinaka-problema ni Romualdez, kung matuloy halimbawa, didiinan talaga siya ni Remulla. Ma'am, problema si Romualdez. Sa ngayon po, ang hawak ni Romualdez na testigo ay si Gutesa, ang 4 na marin, at may 25 pang iba na hindi lumitaw na mga gwardiya rin ni Saldico. Ngayon, ladies and gentlemen, maka-apekto ba yan, makapabor ba yan sa kaso ni Romualdez? Aba, ladies and gentlemen, pwede. Anong mangyari? Lack of probable cause kasi nagbangga-bangga. Hindi na paniniwalaan ngayon ang mga affidavit ng mga Marines na nauna nagbigay. Kita mo ang salot na ginawa. Pero naniwala ako na marami pag-ibang ebidensya. So ngayon, 1 bilyon na by 25 na sa nabayan na testigo na hiwalay. Hindi lumabas yon. Kung tag 10 million lang yan, 250 million na yan. Si Gutesa, mahigit yan, 30 million binigay dyan.
Yung mga apat, tig 25 billion, 100 million yun sila, apat. So kaya hindi ka magtataka, later ay pati si Attorney Baligod ay tumalo na, sumakabilang bakod na. Kaya yan ang ating pag-usapan dito ngayon. So, si Romualdez ang sinasabi na tumanggap lahat ng delivery. Ang nagsabi niyan, papaniwalaan kong sinabi ni Saldico. Tapos, niya ma-deliver, tanggap, i-deliver doon sa Aguado. Doon sa kay BBM, kukunin na lang ni BBM. Malita. So, sino pang ibang testigo? Marami pa actually ginamit nila na testigo yung Facebook page ni Saldico. Ginamit din nila na testigo, na ebidensya, hindi na testigo, kundi ebidensya, yung mga naunang ginawa ni Gutesa. At saka yung transcript sa Senado, ginamit din ng Ombudsman. Anong taktika ng Ombudsman? Mamaya sabihin ko sa inyo. Tapos yung apat na nag-recant, ginamit din ng ebidensya nila nung, pa sila, hindi pa sila nag-recant. Kaya nakikita ko ito bilang aral na trial lawyer. Nakikita ko po na marami pang ibang ebidensya at mapapatunayan pa rin na mananaig pa rin kung tutuhanan ni Remulla, sigurado convict si Martin Romualdez. Kaya nga lang, ulitin ko, yung natitirang 18 pang natira, kasi ang 18 binawasan ng 4, pero bago sila nabawasan, may nagdagdag na 4 galing sa General Santos City ng mga Marines. So, 18 pa rin na bayaran. Kung tag 10 million ang bawat isa, 360 million yun. Kung tag 20 million para sigurado hindi na umayaw, ay 720 million yun. Kaya mahigit billion ang bibayad dito. Ang gastos niya sa mga testigo. Tapos, siyempre, gawin diskarte, cash yan. Para hindi papasok sa AMLAC. Sige, hindi na muna tayo at magandang gabi po sa inyo lahat. Kevin Recmador, sana nga nabigyan ng milyon nabigyan yun. Sigurado ako. Sa karanasan ko bilang abogado, pag bumaliktad ang testigo, alam na yan. Ano ba dapat ang word? Sabi niya, mali ang word mo na natanggap ng balita si PBM. Ang tamang word ay kunti lang natanggap. Hindi! Sa kanya lahat ng natanggap. Kaya lang, pinalabas nila na kinupit ni Martin Romualdez. Sabi ni Kamador, makakasuhan ng malabnaw na kaso. Tama ka, Ben. Tama, ganun ang pagkaintindi. Dapat ang pagkasalita. Sabi ni Kamador, yung mga Marines na yan, mga mukhang pera yan, bugbugin mo yan, hindi aray yan, pero pag sinampal mo ng pera, aray. aray, nako! Kay sakit ng ginawa mo. Aray. Helen Bagyo. So, Romel Bingson, Naimbag Rabing, 2 bagay lang yan sa mga bumawi ng testimonya, recant or himas rihas. Kaya, ang problema lang nila ito nag-recant, isama sila ni Remulla sa kaso na plunder, na principal. So, Bertodis, ako yun. So, magandang bingliwag, magandang gabi po. Hanggang dyan na muna tayo. Paki-like, paki-share, kasi nga naka-shadowban tayo. Tapos paki-subscribe kung hindi pa kayo naka-subscribe. Sa ngayon po, medyo marami-rami na rin ang nag-unsubscribe sa akin. Galit sila sa akin.
Kasi anti-DDS sila. Eh di bale. Okay lang yan. Si Christian Isguera nga, 11,000 ang nag-unsubscribe eh. Sige, magandang gabi po sa inyong lahat. At dapat yung tandaan, walang api kung walang magpapaapi. Walang maluloko kung walang magpapaloko. Walang diskriminasyon kung walang magpapadiskriminasyon. Basta tandaan yan, laban lang, tuloy-tuloy lang laban, kahit humina minsan. Gagaya dito, humina ako ngayon dahil nasado ban. Laban pa rin, tuloy pa rin. At saka, dapat pantay-pantay ang laban. Dapat lahat ay kasuhan, ay patawag yung mga confidential fund, hindi lang si Sara. Number 1 kay Bongbong Marcos, 4,650,000,000. Ang kay Remulla, nung DOJ Secretary ka, 1.5 billion ang iyong confidential fund. Tangin na. Okay, hanggang dyan lang muna, no? Magandang gabi po sa lahat.